Hello? Hello? Podcast Network Asia. This episode may include topics, references, or discussions around sexual assault, domestic violence, stalking, physical violence, or subject matters that may be disturbing to some of our listeners. We do acknowledge that this content may be difficult. We also encourage you to care for your safety and well-being. What's up, guys? Welcome back to Stories Philippines Podcast. Ayan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Ramdam nyo ba ang lamig ng paligid? Lamig ng sound effects natin ngayon. What's up? Welcome back. Ako ang inyong host, si Paul, and super busy at maraming ginagawa. At ayun, pero tuloy-tuloy pa rin tayo sa pagbibigay ng mga kwento dito sa Stories Philippines Podcast. At yun, thank you po Podcast Network Asia sa lahat ng nakikinig sa atin, dito sa mga bumabati, nagme-message sa ating Facebook, Instagram, Twitter. Thank you po. At ano ba ngayon? Ano ba pag-uusapan natin ngayon? Pag-uusapan natin ngayong episode nito ay mga kwentong may kinalaman sa mga kasal. Ayun, kasal. Di ba maraming may kakilala ako na kinasal last December lang. So, iba marahil sa atin is nagpe-prepare for a wedding this di ba? June, di ba? Marami rin kinakasal ngayon ng June. So, ayun. Ano nga ba yung mga kwento, yung mga pamahiin, kwentong kababalaghan na related sa tinatawag nating kasal o seremonya. Tawag doon yung matrimonyo ng pag-iibigan o basta yun. Ang lalim. Ayun. So, bago ang lahat, binabati ko ang lahat ng nakikinig, mga OG na nakikinig sa atin from the start, from the beginning, at sa mga bago pa lang, welcome kayo dito sa episode natin. I hope na ma-relax kayo at hindi may stress. Kumikidlat-kidlat pa, yan. I hope na maging okay ang inyong listening experience ngayon, maging chill lang, ayan. May mga sound effects tayong umuulan. Yan naman talaga yung natin. Isipin nyo is kukwentuhan tayo sa loob ng isang kwarto na may umuulan sa labas. Masaya yung gano'n. Tapos matilig. So, ano nga ba? Kung ikaw bago ay i-like mo lang ang ating podcast or subscribe or ano pa ba? Or yung follow, yan, lalo na sa Spotify. Yan, meron na ring dyan, bell button, para updated ka sa ating mga new episodes na nire-release natin every Friday. Yun, so, ayan, every Friday. At, ano pa ba? Sino pa bang, dapat nating acknowledge? Ayun, ang ating, syempre, Podcast Network Asia. At ang Pod Machine, yan, kung narinig nyo yung ating small message at the beginning of the episode, yun, gamitin nyo lang yung ating code para sa Pod Machine kung ikaw ay gustong mag-start ng podcast gaya ko, diba? At kung gusto mong maging host o mag-share ng kwento, may mga tayo, may link tayo sa ating bio page sa ating Twitter, Instagram. Ayan. Meron tayong link doon na pwede kang mag-share na ikaw mismo yung nagsasalita o nagkukwento. Diba? Masaya yun. Or kung gusto mo naman, kung ayaw mo namang yung gusto mo yung the traditional way
Pwede ka mag-send ng inyong message. So, ayan. Nagpasa tayo sa 5 minutes na batian natin. So, dako na tayo sa mga kwentong kababalaghan natin dito sa Stories Philippines Podcast. Ang kwentong kasal. Charot lang. Ayan. So, simulan na natin. Pero yun, bago ang ituloy natin yung part 3 ng ating kwento ng series natin, yung kwento na nung nag-trip sila nung New Year. Yan, tutuloy muna natin bago tayo para mag-start yung mga kwento natin about sa kasal. So, ito na. Sabi niya, the missing one and the one who are possessed. Hello po listeners, hanggat hindi ko pa nasusulat ang wakas ng kwento ay wala akong sasagutin sa mga complaints niyo. Abangan nyo na lang. By the way, hindi ko naisulat yung about sa ilaw sa labas kahit brownout nung gabing iyon. Ilaw pala iyon na nagmumula sa motorsiklo ni Martin. Kaya din siguro niya nasabing nakita niya kung umakyat sa bubong. Spoilers that this is the second to the last part of my story experience. Pagkatapos ng nangyaring iyon ay kinabukasan na pagdesisyonan kong pumunta sa isa sa mga nakasama ko noong New Year's trip namin. January 17, 2021. Sinimulan ko kay Ayla since kapitbahay ko lang naman siya. Nang pumunta nga ako ay nandun yung nanay niya na abutan ko at ito ay biglang sumalubong sa akin sa daan. Nagtanong agad ako kung nasan si Ayla. Nagalit na lang ito bigla at sabay sabing baka raw ay sumama na doon sa nobyo niya dahil ilang araw nang hindi umuwi. Halatang lasing ito dahil sugarola at lasinggera naman talaga ang nanay ni Ayla. Maagang namulat si Ayla sa pagsasakripisyo para mabuhay dahil mula bata ay wala na nga siyang nakilalang tatay. Tanging nanay na nga lang niya na sugarol pa ang kasama niya at ang dalawang bunsong kapatid. Tumigil na siya sa pag-aaral nung gumraduate ng high school at napagdesisyonang ituon lahat ng atensyon sa pagtatrabaho para sa mga kapatid. Kaya din siya may panlibre sa akin pag nagkikita kami. Hindi ko sana sasabihin yung buhay na meron siya pero nai-inspired ako sa mga katulad niya and at the same time, naaawa nga rin ako sa kalagayan niya. So ito, pumasok naman sa isip ko ang gabing huli ko siyang nakita. May kasama itong lalaki na sa tingin ko ay jowa nga niya. Honestly, hindi ko talaga nakita ang mukha ng lalaki nung gabing yon dahil naka-hoodie na gray at may face mask. Bawal ang hindi naka-face mask sa lungsod namin kahit wala namang nagpa-positive ng COVID. Sana kayo din. Sunod kong pinuntahan ay si Brian, isa din sa kasama ko na hindi ko nabanggit. Ako, JR, Martin, Brian, Ayla, Jess at Rhea. Ayun, tulog pa raw. Gumising lang dahil pinuntahan ko. Dali-dali pa itong bumangon at nagkwento sa nakita niya kagabi. Pupunta nga raw siya sana sa amin nang makita si JR sa tapat ng aming bahay mga bandang 9 to 10. Nakatayo lang daw ito na parang estatwa. Tumigil si Brian ng ilang sandali upang hintayin gumalaw si JR pero hindi ito gumagalaw at diretso lang ang tingin sa bahay. Ang natatandaan ko ay hindi naman kami nagkita ni JR kahapon. Natakot raw si Brian kaya napagpasyahan na nga lang niyang hindi na lumapit at pagpatuloy. Kinilabutan din daw siya kasi kagabi at walang katawa-tawa sa paligid. At ayun, yun nga, yung street namin, wala talagang katawa-tawa paggabi. Minsan lang may dumadaang motor o tricycle. Pero may street lights naman. Hindi ko naman agad pinaniniwalaan si Brian. At nagtanong muna ako kung bakit pumunta siya sa bahay kagabi. Ang sabi niya ay nagchat daw si Jess
At sinabing nasa bahay ko raw ito at pinasasabing pumunta din raw siya dito. Oh my God. Wala akong natatandaang nakausap ko si Jess in person or in chat. Nagulat na lang si Brian nang sabihin ko yun at hindi agad naniwala. Since mukha siyang nasa tamang huwisyo nung sinabi ko sa kanya ang lahat mula kay Ayla hanggang doon sa nakita ko sa bahay. At parehas kami nang naiisip na baka nandito yung mga nakita namin sa bundok ng gabing yun. Gumaan-gaan naman ang pakiramdam ko dahil may kakampi na ako at may nasasabihan. Si Jess ang pangatlo kong pinuntahan. Hindi ako natakot dahil kasama ko na si Brian. Medyo may kaya si Jess kaya medyo sosyal. Ito yung nagpasimuno ng grouping nung bakasyon. Pero hindi ko naman siya sinisisi lalo na't ako yung unang sumang-ayon. Tinanong agad namin siya kung asan siya kahapon. At ang sagot niya lang ay kasama niya yung mga klase niya na social rin sa kanilang pool sa isang resort. Oo, nag-swimming sila. May agad siyang kinuwento sa amin na hindi raw pinapaniwalaan ng mga kasama niya kahapon. Mga bandang 3 PM daw nung pumunta siya sa CR ng mga babae. Occupied raw lahat ng mga cubicle maliban sa isa. Pero hindi raw agad siya nakapasok nang makitang may umupo sa toilet bowl. Naka-pink sweaters daw ito, kagaya ng binigay niya sa akin nung birthday ko. Hiniram din niya iyon that time kaya wala sa akin. Hindi niya nakita ang itsura nito kasi agad niyang sinara ang pinto tsaka nagsorry at naghintay sa labas. Maya-maya dumating na raw yung dalawang kaklase niya at nagtanong kung bakit naghihintay si Jess hindi naman raw occupied yung isa. Sinabi niya agad na may tao. Pero nung magtanong sila na may tao ba sa loob wala naman raw sumasagot. Kampante raw si Jess na may tao kaya hinahayaan niya lang niya buksan iyon ng mga kasama upang mapahiya. Pero nagulat na lang daw sila na wala nang katao-tao sa loob. Ayun, natakot sila at sabay nagtakbuhan at kinilabutan. Kinuwento lahat sa amin yun ni Jess na baka raw maniwala kami dahil walang naniniwala sa kanya at sinasabihan siyang kakapanood nga lang niya ng mga horror movies. Doon ko na naisip na at napagdesisyon na nayayain ng mga kaibigan kong bumalik sa bundok. At dahil hinahanap na ako sa amin, ay si Jess ang huli kong nakausap ng araw na yun. Lumipas ang mga araw, nawala sa isip ko ang lahat dahil sa pagiging busy at dahil walang nanggagambala sa akin. Wala rin silang pake dahil ni isang text o chat ay wala akong natatanggap. Parati ko ring hinahanap si Ayla dahil nakikita ko na parati ang nanay niya pero hindi pa rin daw umuwi. Hanggang sa isang araw, January 23, 2021, isa ito sa hindi ko malilimutan dahil sobra-sobra yung takot at kaba ko. May tumawag bigla sa akin at ayun ay si Brian. Agad niyang sinabi na hindi ko ba raw nababalitaan na sinasapian daw ngayon ng espiritu ang isa sa kasama namin yung trip na si Rhea. Nasa simbahan raw ito dinala ng mga magulang niya dahil doon ay walang atubiling pinuntahan ko kung nasan yung simbahan na yun. Sumalubong sa akin ang mga nagkukumpulang tao sa loob ng Catholic Church sa lungsod nga namin. Rinig ko rin ang ingay, sigawan at iyakan. Mga ilang minuto na raw ang dumadaan, wala pa rin ito sa katiguan. Nang makalapit ay nakita ko si Rhea na nakaupo sa sahig at pilit kumakawala sa mga kamay na mahigpit na humahawak sa kanya. Ito ang unang beses na nakita ko ng ganong eksena. Sa akin na ang katawan niya, para akong naistatwa sa kinatatayuan ko. Gusto ko siyang tulungan pero natatakot ako. Mas kinikilabutan pa ako nang magtamang paningin namin at sabay tumawa na parang baliw. Ilang minuto rin na nagdaan ay nahimasmasan na rin si Rhea noong araw na iyon.
Sinabi din namin sa magulang niya ang lahat ng nangyari at simula nung pumunta kami sa probinsya nila JR at kung paano namin nagambala ang mga nilalang doon sa bundok. Oh, nagambala nga ba talaga namin? By Job. Ayun. Okay, so yun, ayun yung kwento niya. Abangan natin yung part 4, yung last part. So yun na nga, nagsimula na nga siya magduda sa mga kakaibang nangyayari sa kanya. So pinuntahan na niya yung mga kasama niya at ayun, na-confirm nga niya na bawat isa sa kanila is nakakaranas ng, kakaiba. At hanggang ito nga si Rhea ay nabalitaan nila, sinasabihan na nga. So abangan natin yung part 4 or yung last part. New Year's Trip series na yan by Kuya Jom. Sabi dito, may nag-comment, next time better to listen unto others what you do not want others do unto you. I felt I'm the one who confused my own words. I felt riding in a roller coaster. I got my adrenaline rushing through my brain. I guess I'm having a massive headache. Ano ba yan? Yan, hindi ko na-gets yung sinabi niya, pero yun nga. Kasi di ba may ginawa sila dun sa part 1 na nagpumilit silang tas yun, baka may nagambalang na sila. Ayun, tigas kasi ng ulo nyo. Noon pa man laging sinasabi na hindi lang tayo ang nag-iiksi sa mundo. Maraming mga bagay-bagay na pangyayari na mahirap ipaliwanag. Kaya dapat matuto pa rin tayong sumunod sa mga babala. Dahil hindi naman ilalagay o ipapaskil kung hindi naman delikado. Tama. Ayun, makinig kasi by the way, next part po. Okay. Next part. Next episode. Ayan. Next episode. Yan natin yung last part ng kwento na yan. Tapos dumako na tayo sa kwentuhan nating mga kasal-kasal. Yan, mga kinalaman sa kasal. Ikaw, magpapakasal ka ba? Ayan. Pero bago yung lahat yan, banggitin ko ng mabilis lang yung about sa pod machine. So, yun nga, gaya ko dati nagsisimula pa lang mag-podcast. So, hindi ko alam yung gagawin. Hindi ko alam yung mga tools or yung apps na dapat wala naman din ako alam. Hindi ako marunong mag-edit, ganyan. Basta ang alam ko lang, magre-record, ganyan. Tapos upload, yan. Pero marami palang komplikadong proseso ang ginagawa para mabuo ang isang episode. At good thing, andyan na ang pod machine para i-help tayo sa ating mga podcasting needs. So kung ikaw ay first timer na podcaster, don't hesitate to try pod machine. Ayan, so makikita nyo yung code sa description. Gamitin niyan para magkaroon kayo ng free trial. And then for $49.99 a month, included ni 4 episodes na i-edit nila. So wala ka nang ibang gagawin kundi be creative, magsulat ng script, at mag-share. Basta yung content, maging ka lang sa content mo. At sila nang bahala sa pag-edit, maging sa pag-marketing. Yan. So, thank you. Thank you so much, Pod Machine, for making this podcast possible. Brought to you by Podcast Network Asia. Shout out po. Hello. Ayan, so punta na tayo sa sa kasal. Ayan. Mga kwentong kasal. Sabi niya, this story is about my grandfather's experience. So, si tatay o yung lolo ko, inaya siya ng mga kasamahan niya ng isa sa mga supplier nila sa pinagtatrabahuhan niya noon dahil kasal daw ng pamangkin nito at doon na lang din daw sila magtanghalian. So, sumama sila. Bali, may sariling sasakyan yung supplier nila at meron din sila sasakyan ng boss nilang gamit nila dahil sumama nga rin ito. Di naman kalayuan yung lugar nila at dumating sila doon at yung bahay malapit sa dagat.
Pagdating nila, nagtaka si tatay bakit daw walang bisita. So sinalubong sila ng tatay nung ikinasal na babae. Sabi, ito tatranslate ko na lang sa Tagalog. Ilonggo kasi ang pagkakasabi. Sabi niya, "Nako, wala kaming handa. Wala din namang kasing kaming bisita eh. Di ko alam na dadalhin pala kayo dito ng pinsan ko." So, medyo na-disappoint si na tatay at ang mga kasamahan niya dahil gutom na sila. "Hayaan nyo ay pagluluto ko na lang kayo ng adobong atay." Dagdag pa nito. Habang nagluluto yung matanda ay naihi si tatay kaya pumunta siya sa may likod ng bahay at may kubo doon at balon. Medyo malayo ito sa bahay ng matanda at doon na nga siya umihi. Napatingin si tatay sa may kubo at kitang-kita talaga niya na may isang pares ng paa na nakasabit doon sa may kubo. Ayun. Mali ako napindot. Ayan. May isang pares daw ng paa na may nakasabit. Bad trip. Ayan, live na live tayo. Ayun. Meron din daw para daw pa ito ng bata. Kinabahan si tatay tapos pagtingin niya sa balon, hindi tubig ang laman kundi mga lamang loob at malangsa ang amoy nito. Yun, tama na yung sound effects natin. Ayan. Hindi naman natakot si tatay dahil sanay na siya sa mga ganong karanasan kaya agad siyang umalis doon at bumalik sa mga kasamahan niya at hindi siya nagpahalata na may kakaiba. Maya-maya ay naluto na ang pagkain at pinakain na sila nung matanda pero si tatay hindi kumain dahil alam niya hindi lang basta atay yun, malamang atay yun ng tao kaya ang dinahilan niya na lang ay busog pa siya para di siya mahalata ng pamilya. Samantalang yung mga kasamahan niya ay sarap na sarap sa pagkain. Pagkatapos kumain sabi sa kanya ng isa niyang kasama "Pre, wala ka. Nagkaon namit ang atay." Hindi ko naintindihan. Pero tinranslate niya sa Tagalog ang sabi, "Pre, hindi ka kumain? Ang sarap kaya nung atay." Tinawanan ni tatay yung kasama niya at sinabing, "Masarap siguro yung atay ng tao." So nagtaka yung kasamahan niya. Pauwi na sila at habang nasa biyahe suka ng suka ang mga kasamahan niya at doon niya naikwento ang mga nakita niya. Naniwala naman ang mga ito dahil usong-uso talaga ang mga aswang noong panahon na yun kaya buti nila ay di siya nakakain. Hindi na sila bumalik doon at hindi na nila pinapansin yung supplier nila matapos nun. Sorry, hindi masyadong detailed ang aking kwento dahil hindi ko na matandaan dahil sobrang tagal na rin itong naikwento sa amin. By Sanadu. Thank you po sa inyong story. Sang uso yan mga ganyan noon kaya sa mga probinsya yun nga yung gaya kong laging sinasabi dito, ingat sa sa kunyari yung mga invite ganyan tapos mga handaan. Kaya nung nagdoon kami sa may Kapi, sa may Rojas, ang namin talaga in order namin gulay, ganyan. Oo. As much as possible hindi kakain ng karne. Yan, para safe na rin, 'di ba? Malay mo kung legit yung karne 'yon malay mo hindi rin naman mamay botcha na. Ayan, 'di ba? So, thanks for that story. And sabi niya dito, sabi ng lola ko sa akin, noon lagi daw ako magbabaon ng kalamansi. Ipigasa, kainin ko. If di ko kilala ang pupuntahan namin at liblib pa. Pati daw sa mga basong iinuman, wag daw akong papakuha. Ako daw dapat mismo ang kukuha sa mga at sa babasagin dapat iikot ito counterclockwise ata. Ayun. Pag di nabasag, hindi pag nabasag, hindi daw safe. May parang inikot-ikot pa. Okay. Yun. Dapat patago mo lang ito gagawin. Maraming salamat po sa inyo. May nag-comment. Okay, so ano po ba ang mangyayari pagkatapos mapigaan ng kalamansi? Mag-iiba po yung itsura ng karne. Lalabas yung totoong forma nito. Pero beware
beware ka din pag ganyan kasi baka matodas ka ng wala sa oras. Ang layo, lalo na kung dayo ka lang sa lugar nila, dapat meron kang pang depensa para in case, hindi ba? Nga naman. Okay, so ito pa sabi. Pero syempre, kung sasabihin niya agad, baka mahalata sila. Syempre, malaking tendency magpanic yung mga kasama niya. So, para safe sila makauwi, di niya sinabi. Pero bakit naman daw atay ng tao? Hindi lang basta tao, bata. Oo, kadiri. Tapos, alang sa nun. Ba't ganun? Yan natin. Totoo po ang mga aswang na may orasyon yan sinusuot sa katawan nila. Hindi nagsisimba yung mga yan. Oo. Meron din po nagsisimba pag tinataas na ng pari yung mga ostias. Lumalabas na sila. Oo, talaga. Ganun. So, aswang yung mga lumalabas before yung hindi natin makonfirm pero tingnan natin. So, ito next. Ito naman ang kwentong kasal pa rin. Ito medyo sad yung story. Kaya sabi niya, salamat mahal, paalam. Year 2015, may live-in partner ako for almost 9 years at malapit na kaming ikasal pero sa kasamaang palad, na-aksidente ang minamaneho niyang sasakyan. Her name is Kia. Nagkakilala kami sa kasal ng best friend ko. Naging magkaibigan muna kami bago ko napagtanto na mahal ko pala siya. Sabi niya at yun na nga, niligawan ko siya. Tumagal kami ng 9 years at inaya ko siyang magpakasal at bumuo ng sariling pamilya. To make this story short, 2018, pinakilala sa akin ni Dre, my friend, si Mara. Naging kami at tumagal din ng 2 years. Walang araw na hindi kami nag-aaway ni Mara. Sobrang toxic ng relationship namin. Buong gabi, hindi umuwi si Mara dahil nag-aaway na naman kami. Around 2 a.m. na pero hindi pa rin umuwi siya. At hindi ko din siya makontak. Nakaidlip na ako at akala ko nananaginip lang ako na dinadalaw ako ni Kia pero hindi pala dahil nasa tabi ko lang siya. Nagulat ako at may halong takot. Hindi ako makapagsalita. At sa maniwala kayo at hindi, may sinabi sa akin si Kia, mahal, huwag kang magpapaloko sa mga tao nakapaligid sa'yo. Sabay naglaho siya. Oh shit. Hindi ako makapaniwala nun. That time, para akong na-freeze sa kinauupuan ko. Pagtapos nun ay hindi na ako nakatulog. Umaga pero iniisip ko pa din si Kia. Nawala na sa isip ko na hindi pa pala nakakauwi si Mara. Tinawagan ko si Mara pero hindi pa din siya makontak. Inayos ko na lang yung mga gamit ko dahil malilate na ako sa trabaho. Pag-uwi ko, nakita ko si Mara sa kwarto at tulog na tulog. Umupo ako sa tabi niya, tinitigan ko lang siya habang hinahawi ang buhok niya. Naalala ko yung sinabi ni Kia. Biglang naisipan ko na buksan ang phone ni Mara pero may password ito. Dati naman hindi siya naglalagay ng password. Nag-isip-isip ako kung ano yung pwedeng password na ilagay ko. Sinubukan ko yung birthday niya pero mali. Sinubukan ko rin yung anniversary namin pero hindi rin. Nabuisit na ako, kinuha ko na yung laptop. Sinubukan ko yung open. Ayun, sinuwerte ako. Habang tinitignan ko yung mga messages napansin kong nasa pintuan si Kia, nakatayo siya at nakatulala naman ako. Kitang-kita ko sa mata ni Kia. Naglaho na naman ito at bumalik na ako sa ulirat. Tingnan ko ulit yung mga messages. May pumukaw ng atensyon ko at binuksan ko yung message na yun. Laking gulat ko nang nabasa ko ang lahat. Niloloko lang ako ni Mara. Nabasa ko ang mga malalaswang text nila sa isa't isa. Halong emosyon ang bumabalot sa akin habang nag-i-scroll at nalaman ko kung sino yung kabit niya. Walang iba kundi si Dre, ang kaibigan ko at 5 months na sila.
Sa galit ko ay naibato ko yung laptop at nagising si Mara. So, kailan niyo pa ako pinaglaloloko ni Dre, ha? Hindi siya nagsasalita. Umiyak lang ito. Sumagot ka. Ano? Anong pagkukulang ko sa iyo para gantuhin mo ko? Hindi pa rin siya sumasagot. Kinuha ko lahat ng damit niya at inilagay ko ito sa maleta niya. Hinagis ko ito sa sobrang galit ko. Hinila ko siya palabas ng kwarto at sinabing huwag na siyang babalik dito. Nagmamakaawa siya sa akin na bigyan ko pa siya ng isang pagkakataon. At tuluyan na akong nakipaghiwalay sa kanya. Kinabukasan dinalaw ko ang puntod ni Kia at nagtirik rin ako ng kandila. Nagpasalamat ako sa kanya dahil kahit nasa langit na siya, hindi niya pa rin ako pinababayaan. Sorry guys kung napahaba ang kwento ko by Mix. Thank you for that story. Ang sad naman ng story. Ito imagine, niretuhan ka ng tropa mo tapos siya rin pala ang aagaw nun. Awit. Yan, comment yan. Ayun, sabi pa, kung may ka-live ka po nung 2015 at 9 years na kayo, meaning to say, 2024 siya naglaho. Sorry sana, hindi ko po masyadong basta hindi, ganun. Baka nagkamali lang siya ng calculation. Yan. Ayun. Nakakalungkot pero matanong lang, ano po yung brandong laptop? Pati yung laptop tinanong. Yan, sabi pa nga, if you find your relationship toxic, end it. Kasi if you won't, ganyan talaga ang mangyayari. May magloloko sa inyo. Tama. So, yun. Oo, medyo nagkamali lang siya ng calculation siguro. So, yun. Okay, so thank you so much po for that story. Ang slow ng iba, sabi niya, si Kia dapat ikakasal na sila, so kaso na aksidente. So si Mara ang present chief niya, which is niloloko pala siya. At si Kia ang tumulong para malaman niyang niloloko siya ni Mara. O sige, okay. Ahaha, si Kia ghost. Ayun. Ayun yung comment niya. Oo nga. So yun, mahal na mahal ka pa rin ni Kia. At ano kaya nangyari kay Mara at kay Dre? Hello, shout out kay Dre, ang aking kaibigan. So, okay, so ito yung next story natin about sa kasal pa din. So, creepy events in our wedding day. Medyo SPG. After 6 months naming pinaghandaan at pinag-ipunan ng partner ko ang aming kasal hanggang sa dumating nga ang araw ng Biyernes, September 13, 2018. Yes, Friday the 13th naganap ang aming kasal. Maraming nagsabi noon na baka daw malasin kasi malas daw ang araw na yon. Pero nakapagpa-schedule na kami sa simbahan at napili namin ang araw na iyon dahil kaarawan din iyon ng asawa ko. Gusto niya sa birthday niya Kaya ayun ang regalo namin at pinagpatuloy na lang namin. Naghanda na ang lahat ng kailangan. Mga bisita, pari, pati ang mga magulang ko, pero halos 1 oras na ang nakakalipas ngunit hindi pa rin dumadating ang bride ko. Tinanong pa ako ng pari kung matutuloy daw ba ang kasal at nagawa pa akong asarin ng mga kaibigan ko na baka daw hindi ako siputin ng babaeng pakakasalan ko. Kinakabahan na ako noon kasi hanggang sa lumapit na ang receptionist sa amin at sinabing nandiyan na ang bride ko. Nagayos na ang lahat at naghintay na ako sa altar. Pagbukas ng malaking pinto ng simbahan ang siyang pagpasok ng aking bride. Habang akay-akay siya ng kanyang mga magulang. Ngunit may napansin ako sa bandang likod niya. Hindi wedding car kundi taxi ang naghatid sa kanila at
may itim na aninong dumaan sa likod nila bago nakatapak ng simbahan. Nawirduhan man ako pinagsawalang bahala ko na lamang ito. Nung iniabot na sa akin ng papa niya ang kamay niya tinanong ko siya kung bakit ang tagal nila. Ang sagot niya nasiraan ang makina ng sasakyan namin. Ang sabi ng driver maayos naman daw yun nung sinundo kami. Bakit kinabahan ka no? Yun, inasar pa siya nung tatay nung bride at napangiti na lamang ako sa biro niya. Tuluyan ng pinagpatuloy ang seremonya. Pagkatapos ng kasalan dumiretso kami sa receptionist ng aming kasal or sa reception ng aming kasal at nagbigayan ng mga regalo at nagbatian. Nagsasayaw kaming mag-asawa noon nang biglang mawala ng kuryente. As in, napakadilim ng lugar. Naisip na lang namin na tapusin na agad ang reception para makauwi na ang lahat at makapag-honeymoon na kami. Nung nasa hotel na kami, medyo kinakabahan pa kami kasi hanggang kiss pa lang ang nagagawa namin dalawa. Pero ako ay ang unang nag-initiate dahil ako ang lalaki. Nung una, inalalayan ko siya hanggang sa makasabay na siya sa akin. Habang palalim ng palalim ang halikan namin dalawa napatigil kami bigla nung may kung anong nalaglag sa labas ng kwarto namin. Hindi ko yun pinansin at nagpatuloy pa rin ako sa ginagawa kong pagalik sa asawa ko hanggang sa biglang dumami ang nalaglag at biglang lumakas ang ingay kaya't minabuti ko na lang natignan kung ano ang nangyari. Pagtingin ko sa bandang CR ang daming nalaglag na bote ng shampoo. Maging ang aming mga gamit nagkalat din. Nagtulong kaming mag-asawa. Nang matapos tinuloy namin ang naudlot naming honeymoon. Nagalikan kami hanggang sa maalis ko na ang saplot naming dalawa. Nung una nasasaktan ko siya hanggang sa masani na siya at sumabay na sa bawat ulos na ginagawa ko. Alam nyo na yung ibig kong sabihin. Nang matapos pinagpahinga ko na si Mrs. at bala ko na rin sana magpahinga. Kaya nga lang nakarinig ako ng katok galing sa labas. Tumingin muna ako sa maliit na butas ng pinto kung may tao ba doon. At nakita ko ang isang babaeng nakaitim na nakayuko. Pagbukas ko ng pinto wala namang tao. Tumingin ako sa paligid at wala din naman. Pagtingin ko sa sahig may bakas ng paa. Dahil siguro basa ang paa nung taong kumakatok, sinundan ko ng tingin ang mga bakas hanggang sa mahinto ito sa isang babaeng nakaitim na nakayuko. Pero kitang-kita ang nakakatakot niyang ngiti na nagpataas ng balahibo ko. Agad kong sinara ang pinto at bumalik sa tabi ng aking misis at nagpahinga. Minarinig kaming katok doon nung mga madaling araw pero sinabi ko sa misis ko na wag na lang pansinin at matulog na lang. Paggigising namin agad kaming nagligpit at umuwi ng bahay ng mama ko dahil balak namin kunin ang mga regalo na iniwan namin doon. Medyo nahihirapan lumakad noon si misis kaya nakaalalay ako sa kanya. Alam niyo na ang dahilan. Ayun. Pag-uwi parang may tinitingnan si mama sa likod tapos bigla siya sumigaw ng, "Lumayas ka sa pamamahay ko, hindi kita kilala at bumalik ka sa pinanggalingan mo." Nagulat kaming lahat noon at piniling pumasok na lang sa bahay. Pagpasok sinabi ni mama na may nakasunod sa aming babae na nakaitim kaya nakwento ko na din sa kanila yung lahat ng weird na nangyari nung kasal nga namin, araw ng kasal namin. Nagdesisyon si mama na bigyan kami ng kulay red na tela na may kung anong laman sa loob na pwedeng ipartible o ilagay sa bulsa namin. Pangontra daw yon sa mga masasamang espiritu. Ngayon nasa amin pa din ang pangontra at meron na kaming isang anak na pinangalanan naming Diana. Mula din noon hindi na nagparamdam ang babaeng nakaitim at payapa na ang pamumuhay namin ngayon. By Joe. Ayun, thanks po sa medyo SPG nga na inyong kwento.
So yun, for our next story, ito naman. Pamahiin, masamang magkasabay ang kasal at ang libing. Nasa kalagitnaan ako ng panonood sa YouTube habang hindi ko pa duty. Tumawag sa akin ang aking nakababatang kapatid na lalaki na si Cash. Kuya Axel, pinapalabas ngayon sa magpakailanman yung katulad na karanasan ni Tia Lilet, yung ikinasal siya tapos may kasabay na libing. Sabi nito sa akin. Kagad kong pinanood ito sa YouTube. Ganito ang nangyari sa aking tiya noong kasal niya. Maraming nagsasabing huwag maniwala sa pamahiin. Pero paano kung nagkatotoo na ito? Kasalukuyan nag-aayos ako ng dumadating na bisita ng aking Tia Lilet na nasa simbahan pa. Mga ilang oras lang ay nagsidatingan na sila. Baka sa mukha ni Tio Melvin na asawa na ngayon ni Tia Lilet ang saya. Paano ba naman mula high school hanggang ngayon ay sila ang nagkatuluyan. Pero laking pagtataka ko nang makita kong balisa ang mukha ni Tia Lilet. Lumingon-lingon ako sa paligid at may isang matandang babae ang nakita ko. Hindi kalayuan sa kinaroroonan namin. Nakatayo lamang ito at nakamasid sa aking tiya. Nang matapos ang mga kaganapan ay nagpahinga na si tiya. Tamang daan ni Cash sa harap ko. Tol, anong kaganapan kanina sa simbahan? Tanong ko dito. Kuya, alam mo ba kanina habang kinakasal na sila tita yung magkikis na? Excited na ako sa parting yun nang biglang may pumaradang sasakyan sa harap ng simbahan. May kasabay na patay ang kasal ni Tia. Ha? Diba sabi ni Inay masama daw yun? Sabi ko dito. Hinayaan ko na muna ang sinabi sa akin ng kapatid ko. At nang mag-imis muna ako ng mga ginamit sa kasal. Pasado 10:00 na. Malapit na ako matapos nang biglang makita ko na naman ang matandang babae na aligid-aligid. Ngayon, nandito na yun sa harap ng aming gate. Para itong may hinahanap. Hindi maganda ang kutob ko kaya nilapitan ko ito. Ano ang kailangan nyo? Tanong ko dito. Pero bigla lang itong umalis na parang wala lang sa kanya yung tanong ko. Makalipas ng kaganapang iyon, nabalitaan naming nakalipat na ng kanilang bagong bahay sina Tia Lilet. Pero may kakaibang sinabi si Tio Melvin nang magkita kami sa inuman. Nagkayayaan kasi ng inuman sa bagong bahay nila. Kami pa lang ni Tio Melvin ang nagiinom dahil hindi pa nakararating ang dalawa naming kasama. Ayos Tio Melvin ang ganda ng bahay nyo. Sabi ko dito. Nako Axel, kaya mo rin yan pag nagsundalo ka na. 1 taon na lang naman sundalo ka na. Sabi ni Tio sa akin. Lumabas si Tia Lilet ng bahay at laking gulat ko nang makita ko ang matandang babae na nasa likuran niya. Aba Tia Lilet, kilala niyo pala yung lola na nakita ko nung pagkatapos ng kasal niyo? Sabi ko kay Tia. Anong sinong lola? Sabi ni Tio Melvin. Limingon-lingon si Tia pero wala naman daw. Kitang-kita ko talaga na nandoon yung matanda kung nasaan si Tia. Nakasunod dito sa kanya. Iba na talaga ang pakiramdam ko. Ayaw ko namang takutin sila dahil bagong-bago pa lang silang nagsasama eh. Tio, ayos naman ang pagtira nyo dito, no? Wala namang, alam mo na, yung kakaiba. Tanong ko. Wala naman Axel bukod sa maingay na kapitbahay at tahulan ng aso. Bakit? Sabi ni Tio. Wala ho. Alam kong may tinatago si Tio. Alam kong may alam. At nakikita din siya. Dumating na ang iba naming kainuman at nang maubos namin ang isang case ng Red Horse, ano pa ba ang inaasahan? Di ayun, lasing sila maliban sa akin. Di naman kasi ako ganoon kalakas uminom dahil malalagot ako dito sa amin. Dumating si Tia Lilet na may nakasunod na matandang babae sa likuran niya. Nang akmang
Aakayin na nito si Tio Melvin ay, "Nanang, bakit kayo'y sunod ang sunod sa asawa ko? Kahapon pa kayo ah." Nagulat ako sa sinabi ni Tio at tama nga ako. Nakikita nito ang nakikita ko. Buti na lang at lasing ito kaya't nakaamin ito. "Honey, ano ba naman? Wala namang matanda dito ah. Mananakot ka ah." Imbis na akayin ni Tia si Tio ay ibinagsak niya ito sa lupa sa sobrang inis. Pumasok si Tia sa loob at naiwan kami sa labas. Tinawagan ko ang kapatid ko na si Cash at sinabi kong magdala ng tricycle para ihatid ng yung mga lasing na kainuman namin. Pasado 11:00 na. Sinabi ko na sa kapatid ko na doon na lang muna ako kina Tia matutulog kasi may kakaiba akong nakikita. "Kuya, ako din. Ang ganda ng bahay nila eh, no? Dito na rin ako matutulog," sabi nito. Pumayag naman ako at nagpaalam kami kina Tia. Pumayag naman siya. Bali ang kwarto na tinulugan namin ni Cash ay nasa second floor. Ang kina Tia ay nasa baba. Masyado nang lasing si Tio kaya hindi na rin ito umakyat sa itaas. 12:00 na ng madaling araw pero hindi pa rin ako makatulog. Si Cash naman ay naglalaro sa cellphone niya nang biglang, "Ano ba ha, Melvin? Natatanga ka ba? Kung hindi mo kayang uminom eh, huwag mong pilitin. Hindi yung inom ka ng inom tapos mananakot ka." Malakas na sabi ni Tia. Akmang lalabas si Cash nang hilahin ko ito sa damit. "Ano, chismoso ka din? Para kang si Troy ah. Bumalik ka nga dito." Pagalit kong utos sa kapatid ko. Mas malala naman sa akin si Kuya Troy, no? Naalala mo nung nakipiesta sa atin nung 1 taon si Kuya Troy? Yung may nag-away tapos nauna siyang lumabas tapos nakisawsaw sa away. Kasang tama. Kwento sa akin ni Cash kahit na wala akong pake dahil mas inuusisa ko yung mga kaganapan sa ibaba. "Yung matanda sa likod mo, kahapon pa yan buntot ng buntot. Sino ba yan ha?" Galit na rin nasabi ni Tio. Di ko na kinaya ang pag-aaway nila kaya napagpasyahan kong lumabas na. "Cash, pag tinawag kita, bumaba ka kagad ah. Pag di ka bumaba agad, babangasan kita. Magsumbong ka pa kay nanay." Panakot kong sabi dito. Dahan-dahan akong bumaba. Nagkunwari akong may sasabihin lang sa mag-asawa para hindi mabigla si Tia. Tio, ano, lasing na lasing ka." Natatawa kong sabi dito. "Oo nga Axel eh, inom ng inom, hindi naman kaya, nananakot pa." "Tia, may sasabihin sana ako eh, yung sinasabi ni Tio. Totoo yun. Alam mo naman na nakakakita ako, Tia. Nung kasal nyo, nakita ko yung matanda na yan eh, nasa likod ninyo. Ngayon, pinagmamasdan ka." May nahon ko naman nasabi dito, sabay tingin sa matanda. "Pati ikaw, ano? Lasing ka na rin ba, Axel? Nako, susumbong kita kay ate." Yung nanay ko nga yung kapatid niya. "Tia, totoo nga kasi." Lumabas si Tia at umupo sa sala. Alam naming mahina ang loob ni Tia sa mga ganito. Sinubukan kong humarap sa matanda. Tinitignan ko ito mata sa mata. Nagdadasal ako sa aking sarili na yung mga kakaibang dasal na itinuro sa akin ni Nay. Nakalimang ulit ata ako kasi ayaw talagang mawala nung matanda. "Cash, bumaba ka dito!" Pasigaw kong sabi kaya napatingin sa akin ang mag-asawa. Binulungan ko si Cash na sabayan akong magdasal. May alam rin ito dahil tinuturuan din ito ni Nay. Nang matapos kami magdasal ay nawala ang matanda. Mas malakas talaga kapag dalawa kayo o maraming nagdadasal. "Kuya, sino yung matanda na pinaalis natin?" Tanong nito sa akin. "Laging sumusunod yun kay tita mula nung kinasal sila." Sagot ko dito. "Yan, wala na hehe. Sleep well, Tio at Tia." Nakangiti kong sabi sabay akbay sa kapatid ko pabalik sa itaas. Natapos ang gabing iyon. Bumalik na kami ni Cash sa bahay namin at napagalitan kami dahil hindi pala kami nakapagpaalam na doon matutulog kina Tia. Pinagtakpan naman ako ng mabait kong kapatid kasi kapag ako nilaglag noon, alam niyang sa kangkungan siya pupulutin.
Makalipas ang 1 linggo ay bumalik na ako sa Manila dahil magsisimula na ang klase. Natapos ang unang araw ng klase, habang nakahiga ako sa dorm ay tumawag ang kapatid ko. Kuya, alam mo, sinasapian si Tia Lilet nung isang araw. Tapos nagkanda malas-malas sila. Yung tinayo nilang bagong tindahan, pinasok ng mga magnanakaw. Kwento nito sa akin. Medyo naguluhan ako dahil wala na nga yung matanda, paano mamalasin pa sila? Alam ko namang hindi sila pababayaan ni inay doon. Naging balisa ako mga ilang buwan. Pakiramdam ko parang naging masama ang pagpapaalis ko sa matanda noon. Nang magbakasyon ay umuwi kagad ako sa probinsya. Pagka uwi ko ay dumalaw kaagad ako kina Tia. Ibang-iba na ang itsura nito, nangangayayat at napag-alaman ko din na ang mga naipundar nilang gamit ay nawala kagad. Pinagbili nila ito para sa pagpapagamot kay Tia. Gulong-gulo pa rin ako kaya kinausap ko si inay pag uwi ko sa bahay. Inay, bakit nagkaganon si Tia? Tanong ko dito. Nako, apo. Ang dami kong nakikita sa bahay nila na hindi ko mapaalis-alis. Yun ang alam kong may dahilan ng lahat. Sagot ni inay. Inay, masama ba kapag nagkasabay ang kasal at ang libing? Tanong ko dito. Oo apo, bakit? Hindi nyo ba alam, inay, nung kinasal si Tia nangyari yun? Tapos pagkatapos ng kasal nakikita ko na yung matanda na laging nakasunod kay Tia Lilit. Nagdasal ako, kasama ko pa nga si Cash, tapos ayun, nawala. Kwento ko kay inay. Nako, bakit di nyo kaagad sinabi sa akin ha, Axel? Kaya pala nagkaganon sila. Pasado 2:00 ng madaling araw ay nagising ako dahil sa mahinang ingay sa sala. Nakita ko si inay na may kausap. Kitang-kita ko kung sino ang kausap nito. Yung matandang babae na nakasunod kay Tia. Pinabayaan ko na at natulog na lang ulit ako. Makalipas ang 1 linggo ay inaya ko si Cash na pumunta ulit kina Tia Lilit. Pagpunta namin doon at pagkapasok namin ay kitang-kita ko ang pagbabago sa pangangatawan ni Tia Lilit. 1 linggo pa lang ay bumalik na sa dati ang katawan niya. Nagtaka ako kung bakit, pero inisip ko na lang na baka may ininom itong gamot. Ako na ang nagpresenta na magluto ng pananghalian namin. Habang nasa kusina ako ay parang may naramdaman akong parang may nasa likod ko. Paglingon ko ay yung matandang babae ang nakita ko. Biglang dumating si Tio Melvin at muntik pa akong matumba sa gulat. Di ba pinaalis ko na kayo? Tinatakot niyo yung mag-asawa eh. O Axel, sinong kausap mo? Tanong ni Tio sa akin. Tinuro ko naman yung nasa harap ko. Ha? Alin? Sino? Sunod-sunod na tanong ni Tio. Sa tingin ko ay hindi na nakikita ni Tio ulit ang matanda kaya ang sinabi ko na lang ay may sinasaulo ko. Tinapos ko na ang niluluto ko at bumalik sa salas para hanapan si Cash. Tia Lilit, nasaan yung kapatid ko? Tanong ko dito. Umuwi eh. Nag-text daw si ate na pinapauwi ni inay si Cash. Sagot nito. Maya-maya pa ay tumawag na sa akin si Cash. Kuya, kakausapin ka daw ni inay. Sabi nito. Apo, Axel, hoy, bata ka. Wag mo nang dadasalan niyang matanda na yan ha. Gabay yan sa bahay na yan, sa tiya mo. Pag yan nawala dyan, nako, lagot ka. Saktong sabi ni inay sa akin. Sabi ni inay sa akin ay kinausap niya ang matandang babae para makabalik doon kina Tia. Alam ni inay na gabay ito. Malapit si inay sa mga gabay dahil kahit siya ay meron ito. Nang makagraduate ako ay nalaman ko ding umayos na ang pamumuhay ulit nila Tia. Pinaniwalaan namin na ang dahilan ng kamalasan nila ay dahil sa nangyari sa kanilang kasal.
Buti na lamang ay nandoon yung matandang babae para gabayan at labanan ang mga negatibong enerhiya na maaring gumulo kina Tia Lilet. Nagpapasalamat ako na nalapit kami sa mga elementong nakakatulong sa buhay namin kahit na minsan ay maraming nawiwirtuhan. By Axel Sanchez. Ayun, and that is our last story for this episode. Thank you so much guys sa pakikinig. Kung hanggang dito ay nakaabot ka or nakikinig ka, you are so appreciated. Thank you so much. At don't forget to share, like, and subscribe to our podcast. And shout out sa Podcast Network Asia. At kung nais mong magpadala ng mga kwento gaya ng mga ito, no? Ayun, nandyan lahat sa ating ang tawag yun, description box or show notes, lahat ng mga link na kailangan mo. Yun, ugaliin natin magbasa ng mga show notes, show description, dahil malay nyo may mga giveaways pala dyan, may mga gem, ganon, mga coupon codes. Yan. And yun, basta lahat nandyan. Salamat sa Podcast Network Asia, sa mga teammates ko. Shout out sa inyo at sa aking mga co-host na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagpaparamdam. Hindi, joke lang. Mga busy kasi talaga kaming lahat, guys. So, working student yan. Nag-enroll na rin ako ulit. So, ganun talaga. And ano pa ba? Ayun. Stay safe. Huwag mo nang maglalabas kung ayaw nyo may sumunod sa inyo na matanda. Huwag mo na kayo maglalabas kung ayaw nyo karoon or magkasakit, no? At keep safe lagi. Always pray. And thank you so much. And this is Paul. And this has been your The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.